Ito yung aking spider plant guys. Dito lang siya nakalagay sa sabitan na yan. Pwede siyang mag-ikot-ikot dito. Ayan guys. Bali hinihintay ko yung ulan ngayon guys kasi makulimlim na. At ipapaulan ko siya maya maya pag naulan na. Yan. Marami nagsabi na mahirap daw alagaan ng spider plant. So bago natin siya ilabas, sabihin ko lang guys na oo talaga mahirap siya kasi ilang beses din ako namatayan. So bali doon na natutunan ko rin kung paano sila dapat alagaan, paano yung pag-watering sa kanila. At syempre yan, pag may ulan talaga guys, dapat talaga silang ipaulan. So yan, dito muna siya ngayon. Actually di naman kalakasan yung ulan. At unti-unti lang siyang mababasa dito. Tapos dito ko na rin siya muna ilalagay ng mga ilang araw guys. Hanggang sa yan, syempre makikita naman na may mga babies. Yan, makakabawi rin yung mga yan. Yan guys, kung halimbawa gusto niyo namang siyang ipropa, kitang-kita naman siguro guys na yung mga baby niya ay may mga ugat na rin. So madali talaga siyang itanim. Sa akin muna kasi parang ayaw ni Mrs. talaga na ipropa ko to kasi nga gagamitin daw sa sa Christmas. Ipang de-decorate yata niya. So ayan, unti-unti talaga siyang nababasa. So dito muna siya ngayon. So dito muna siya guys ng ilang araw para maarawan na rin, lalo na yung morning sun. Bali ang ginagamit kong soil dito guys yung sandy na loam soil yung nabibili natin. Tapos yung hinahalo nating mga ipa, yun lang, ganun lang. Tapos watering guys, talaga pag hinahayaan ko talaga siyang matuyo ng todo. Hindi naman yun sobrang tuyo-tuyo, as in pag yung sa bandang itaas tuyong-tuyo na talaga. So, at kung nasa loob lang siya ng bahay guys, lagi lang natin siyang i-check yan. Iangat lang yung mga dahon, titingnan kung tuyo o basa pa yung lupa niya. At syempre tanggalin na rin natin yung mga napubulok na dahon. So madalas po kasi gamitin natin mga tap water natin na may chlorine, kaya maraming nasisirang dahon at nabubulok. And guys, kung tap water po ang gamit nyo guys, advice lang po and tip na rin po, ilagay muna natin sa mga container o mga lumang timba at hayaan muna natin at least mga 24 hours bago natin gamitin sa ating mga halaman. Ayan guys, yung mga nauna ko nang na-propa na spider plant. Ayan sila. Nasa nursery sila ngayon. One eternity later. So ayan guys, didiligan muna natin ang ating spider plant.
medyo natagalan na rin yung pagdilig ko sa kanya kasi naulan nung mga ilang araw. Nakita naman sa unang parte ng video natin na pinaulan natin siya. So ngayon lang ulit, 5 days ago na yun. So wala akong naipon na tubig ulan kaya kumuha tayo ng tubig na iniinom natin. So ganito yung pagdilig dito guys. Iaangat natin yung mga dahon dito lang sa lupa dapat. Simple lang guys. Tapos ikot lang sa ibang parte naman. Ayan. Ayan. Hanggat maaari nating iwasan guys, huwag nating basahin yung mga dahon. Pwera na lang talaga sa ulan na tubig ulan. Alisin natin yung medyo natutuyo-tuyo na. So request din ni Mrs. guys, di ko muna daw siya ipopropa. Di ko muna daw tatanggalin yung mga babies niya. Bakit? Kasi daw gagamitin niyang pang decorate sa Pasko or sa Christmas. Dahil malapit na daw ang Christmas. After Christmas ko na daw siya ipopropa. Yan guys, bale pinakita ko lang ngayon ay kung paano alagaan ng ating mga spider plant. Yan guys, hindi siya mahirap alagaan. Basta wag lang siyang i-overwater at wag din siyang i-underwater. And disclaimer po ulit, yan, di po tayo eksperto. Lahat po ng pinapakita ko sa inyo ay base lang po sa aking karanasan dito sa aking simpleng garden. Yan guys. So salamat sa panonood. At kung di pa po kayo nakasubscribe, pag-subscribe na po. Paki-pindot na rin po yung maliit na kampana. Yan, para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. So, paalam.